Himala ni Bathala ni Francisco Soc Rodrigo. Ang himala ni Bathala ay iniuugnay sa EDSA People Power Revolution noong Pebrero 1986, isang mahalagang yugto sa kasaysayan ng Pilipinas. Mula ika-22 hanggang 25 ng Pebrero noong 1986, nagtipon ang napakaraming Pilipino sa EDSA. Naging mahalagang larawan ng pagkilos ang sama-samang pagtitipon, panalangin at mapayapang paninindigan. Sa pagtatapos nito, nagwakas ang pamumuno ni Ferdinand Marcos Sr. at naluklok bilang Pangulo si Corazon Aquino. Sa kontekstong ito, higit nating mauunawaan ang damdaming ipinahahayag sa tula. Himala ni Bathala ni Francisco Soc Rodrigo. Walang bahid alinlangan, yaring aking paniwala, na himalang mahiwaga na nagmula kay Bathala. Yaong mga pangyayaring hindi inakala, na nagbukas ng biglaan sa pintuan ng paglaya, para sating inalipin at inaping inang bansa. Maikli ang tula, ngunit malinaw ang paninindigan ng persona tungkol sa paglaya ng bayan. Himayin natin. Nagsimula ang tula sa isang matibay na pahayag, walang bahid alinlangan, yaring aking paniwala. Ibig sabihin, walang pag-aalinlangan ang persona sa kanyang paniniwalang ang nangyari ay isang himalang mahiwaga na nagmula kay Bathala. Para sa persona, ang naging paglaya ng bayan ay isang pambihirang pangyayari na may gabay ng Diyos. Bakit himala? Pansinin ang pariralang mga pangyayaring hindi inakala. Ipinahihiwatig nitong hindi inaasahan para sa persona ang naging takbo ng mga pangyayari. At ang mga ito ang nagbukas ng biglaan sa pintuan ng paglaya. Ang pintuan ng paglaya ay isang talinghaga. Hindi ito literal na pintuan. Ito ang pagkakataon o daang nabuksan upang makalaya ang bayan mula sa pang-aapi. At sino kaya ang nangangailangan ng paglaya? Ang tinatawag niyang inalipin at inaping inang bansa. Ang inang bansa ay tumutukoy sa Pilipinas. Kaya sa kabuuan, ang tula ay tungkol sa paniniwala ng persona na ang hindi inaasahang pagbubukas ng daan tungo sa paglaya ng Pilipinas ay isang himalang nagmula sa Diyos. Balikan natin ang tanong, bakit himala ni Bathala? Tinawag itong himala ni Bathala dahil nakikita ng persona ang banal na paggabay sa hindi inaasahang pagbubukas ng daan tungo sa paglaya. Kaya ang pamagat ay sumasalamin sa kanyang pananampalataya at pananaw sa naging paglaya ng bayan. Ngayon naman, anong suliraning panlipunan ang makikita sa tula? Makikita mismo ang sagot sa dalawang salitang ginamit sa tula, inalipin at inapi. Mahihinuha rito ang pang-aapi at pagkakait ng kalayaan sa bayan. Sa konteksto ng EDSA 1986, maiuugnay ito sa hangarin ng mga mamamayan para sa pagbabago at demokratikong kalayaan. Ano ang nais iparating ng tula? Dalawang mahalagang kaisipan ang nasa sentro ng akda, ang pananampalataya at paglaya. Ipinakikita ng tula na sa gitna ng pang-aapi ay maaaring mabuksan ang daan tungo sa kalayaan. At para sa persona, ang gayong paglaya ay isang biyayang dapat kilalanin at pahalagahan. Ngayon naman, himayin natin ang mga elemento ng tula. Una, ang sukat. Hindi pare-pareho ang bilang ng pantig sa bawat taludtod, kaya hindi ito nakatali sa isang tiyak at pare-parehong sukat. Ang pangalawa ay ang tugma. Mapapansin ang magkakatulad na tunog sa paniniwala, bathala, inakala at paglaya. Ang tunog na A ay nagbibigay ng pagkakaugnay at indayog sa mga taludtod. Ang pangatlo ay ang kariktan. Makikita ang kariktan sa masining na paglalarawan sa paglaya. Sa halip na sabihing nakalaya ang bayan, ginamit ang pintuan ng paglaya. Nagbibigay ito ng mas malinaw at buhay na larawan ng kalayaan. Ang pang-apat ay ang talinghaga. Ang pintuan ng paglaya, ginamit ito bilang pagkakataon o daan tungo sa kalayaan. Sumunod ay ang inang bansa.
tumutukoy sa Pilipinas na inilarawang nakaranas ng pang-aapi. Upang lubos mong maunawaan, ilarawan natin ang nangyari. Kung gagawin nating isang larawan ang tula, isang bayang matagal na tila nakakulong, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nabuksan ang pintuan. At sa kabilang panig nito, ang kalayaan. Iyan ang sentral na larawang nililikha ng tula. Kapag sinabi ng persona na himala, ipinakikita nito kung paano niya binigyang kahulugan ang pangyayari sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Kaya sa tula, nagsasanib ang pagkilos ng mamamayan at ang pananampalatayang nagbibigay kahulugan sa kanilang karanasan. Hindi lamang mahalaga kung ano ang nangyari, kundi kung paano ito nauunawaan at pinahalagahan. Sa huli, malinaw ang mensahe. Ang kalayaan ay isang mahalagang biyayang hindi dapat ipagwalang bahala. Maaaring mabuksan ang daan tungo sa paglaya, ngunit kapag nakamit na ito, tungkulin din ng mamamayan na pahalagahan, pangalagaan at gamitin ito ng may pananagutan. Kaya tandaan, ang himala ay tumutukoy sa pambihirang paglaya para sa persona. Samantalang ang bathala ay tumutukoy sa pananampalataya at paggabay ng Diyos. Ang pintuan ng paglaya ay daan tungo sa kalayaan at ang inang bansa ay ang Pilipinas. Sa apat na ideyang ito, nabubuo ang diwa ng himala ni Bathala, pananampalataya, pag-asa at pagpapahalaga sa kalayaan ng bayan. At bago tayo magtapos, pag-isipan ito. Kung minsan nabuksan ang pintuan ng paglaya para sa ating bayan, ano naman ang tungkulin ng ating henerasyon upang mapangalagaan ang kalayaang iyon?